Command Conference ng Pangulo. Binigyan ng briefing ng Pag-asa at NDRRMC ang Pangulo. Ang pinag-aalala ng Pangulo ang magiging linya ng komunikasyon kapag tumama na ang bagyo. Ayaw raw umasa ng Pangulo sa mga cellular networks na bumabagsak. Ako, I prefer itong radyo pati. Yung cellphone pagka tinamaan ng bagyo, wala na eh. Inabasuhan naman ni DNR Secretary Roy Cimatu na magiging isolated ng ilang araw ang Northern Luzon at Cagayan dahil baka masira ang Ilocos Road at Isabela Road. Asahan na rin daw ang mga brownout kahit sa Metro Manila. All electric, mostly electricity will be out for several days and weeks. Yung towers, yung wires po mo, maraming mga kahoy dyan matatamaan yan. So brownout ang matagal-tagal, including probably Manila because yung electricity nang gagaling po ay maraming manggagaling sa Northern Luzon Minomonitor na rin ang mga dam na dadaanan ng bagyo gaya ng Binga, San Roque at ang Buklao Dam. Ang tinitingnan po natin ditong mapupuno na ay itong Magat dahil malaki po yung sinasabi nating watershed at maliit lang po yung dam na hindi po siya nakaka-contain ng malaking volume ng tubig. Ang kailangan lang po niya ngayon, sa ngayon, ay 10 millimeters na lang. Tinanong din ng Pangulo sa Agriculture Secretary Manny Piñol kung may sapat na supply ng bigas. Meron daw at inaasahang 4 na araw lamang ang mababawas sa 96 days na supply ng bigas sa bansa. Siniguro naman ng DSWD na nakapwesto na ang mga relief goods. Sabi ng Pangulo sa kanyang mga gabinete, asahan na ang pinakamalala dito sa bagyo. Inatasan din niya ang ilang mga cabinet members na pumunta sa mga lugar na inaasahang tatamaan ng bagyo. Dito lang ako, around. I cannot go there. I have so many things to do. May sabi kasi ng Pangulo ay minomonitor niya ang pagsuko ng ilang mga NPA leaders ng Surigao Front na sabi niya ay pabagsak niya. Samantala sabi ng NDRRMC, 4.3 milyong mga Pilipino ang mga nakatira sa mga lugar na tatamaan ng bagyong Ompong. Mel. Maraming salamat sa iyo, Joseph.